Halos maubos ko na ang ginawang fruit salad ni Gabriel nang maramdaman ko na naman ang matinding paghilab ng tiyan ko. Pinakiramdaman ko ang sarili ko saka ko tinigil ang pagkain. Inilapag ko sa center table ang bowl na hawak ko at saka sumandal sa sandalan ng sofa para ma-relax. Ginawa ko ang breathing exercises para hindi ako mataranta. Sa halip na kumalma ang tiyan ko, habang tumatakbo ang oras, ay lalo itong sumakit. Bumilis na rin ang paghinga ko at namamawis na rin ang noo ko. It's time. Nilingon ko si Gabriel na nakahiga sa katapat kong sofa. He's sleeping peacefully dahil siguro nabiti ng tulog niya kaninang umaga. Hinaplos-haplos ko ang tiyan ko para maibsan ang sakit. Pero naramdaman ko ang pag-agos ng tubig mula sa tuhod ko. Ang panubigan ko. Gabriel! Tawag ko sa binata. Lalong tumindi ang paghilab ng tiyan ko. Bakit? Mahinang sagot naman niya na medyo tulog pa ang diwa. Aray, manganganak na ako. Hiyaw ko para maibsan ang sakit. Hindi naman nakaligtas sa akin ang mabilis na pagbalikwas ni Gabriel sa sofa. What's happening? Nagpapanik na tanong niya. Ngumiti ako ng pilit nang tuluyan siyang lumapit sa akin para hindi na siya magpanik. I'm fine. Please bring me to the hospital. Our baby's going to come out in any minute now. Hindi naman ako tumakbo o napagod pero grabe ang paghinga ko. Dahil gusto ko, relax lang ako. Okay, relax love. Kaagad niya akong binuhat at hindi inalintana na basa ang suot ko dahil sa paglabas ng panubigan ko. Ako niyang humila sa pinto ng sasakyan para maipasok niya ako sa loob. Tatawagan ko lang si Raul para dalhin tayo sa ospital. I'll be quick. Hindi ko na siya pinansin at sumandal na lang ako sa upuan ng kotse habang hinihintay sila ni Raul. Wala pang 2 minuto ay naramdaman ko na ang pag-uga ng kotse at ang boses nilang dalawa. Dumilat ako at sakto naman na nakatingin pala sa akin si Gabriel. Kaagad naman niyang hinawakan ng tiyan ko at saka ko hinalikan sa noo at pisngi. Relax lang ha, nandito lang ako. Simple lang ang pagkakasabi niya pero para sa akin ay napakalaking tulong na yon. Sa kanya ako kumukuha ng lakas ngayon, lalo na't first time kong manganganak. Mabilis ang andar ng sasakyan namin. Kaya mabilis din kaming nakarating sa ospital. Pagkarating sa ospital ay nakaabang na ang stretcher para sa akin. Si Gabriel na ang bumuhat sa akin para ilagay ako sa stretcher. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya nang maiayos na niya ako sa stretcher. Don't leave me. Nakita ko naman ang paglambot ng emosyon ni Gabriel na kani-kanina lang ay puno ng nerbiyos. I won't, Ashley. Hinawakan niya pa ang kamay kong nakahawak sa kanya at saka tumakbo kasabay ng pagtakbo ng stretcher ko papunta ng delivery room. Maliwanag na sa delivery room at handa na ang lahat ng mga gamit. Nang ipasok ako ng mga nurse. Nakita ko rin si Dr. Hayashi na tumayo para tignan ako. Inilipat na ako ng mga nurse sa hospital bed na may spotlight. Napansin ko si Gabriel na tumatakbo palapit sa akin habang may suot na hospital gown at mask. Kaagad naman niya akong nilapitan. Is everything ready, Doc? Pagtatanong niya kay Dr. Hayashi. Tumango naman ang doktora pero may pagtataka sa mga mata niya. Is he your brother? Pag-iintriga ni doktora. Tumingin naman ako kaagad kay Gabriel na ngayon ay nagtataka na rin. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. He's the real father of my child. Daniel is my best friend. Bahagya pang namutla si doktora at nagitla sa narinig. Really? I'm sorry. Akala ko si Mr. Daniel ang asawa mo. Hindi ko alam, pasensya na. Nagtatagalog ka ho? Kagaya ng reaksyon ko at ni Daniel, ang una naming beses na marinig na magtagalog si Doc. Ngumiti naman si doktora. Oo naman. Napapikit ako nang maramdaman ko na naman ang sobrang sakit ng tiyan ko. The baby's ready. Mommy, take a deep breath, okay? Then push. All right. Pumosisyon si doktora.
Senyales na nakahanda na sa paglabas ang baby ko. Panay naman ang halik sa noo ko ni Gabriel. You can do it, Ashley. Tumango naman ako bago huminga ng malalim. Ilang sandali pa'y narinig ko ang pag-iyak ng isang sanggol. You did great, Mommy. It's a healthy boy. Nawala ang lakas ng lakas ko pagkatapos kong isilang ang anak ko. Ganito pala ang pakiramdam. Nakakapagod, masakit sa katawan, pero masaya dahil lumabas na ang anak ko. Ang anak ko natutulong sa amin para mabuo ulit kaming tatlo. This time, hindi na lang sa amin iikot ni Gabriel ang buhay ng pamilya namin. Dahil nandito na si Gael, ang magbibigay kulay sa pagsasama namin. Thank you, Ashley, for giving birth to our son, and for taking care of yourself for 9 months without me. Pangako, babawi ako sa'yo, love. At naramdaman ko na ginawaran niya ako ng halik sa pisngi, sa tungki ng ilong ko at sa labi ko. Sasagot pa sana ako pero hindi na talaga kaya ng katawan ko at kusa nang pumikit ang mga mata ko. Napabuntong hininga na lang ako habang nandito sa loob ng kwarto namin at naglo-lotion. Isang buwan na simula nang maipanganak ko si Gael, ay wala pa rin kaming pag-uusap ni Gabriel sa totoong lagay namin. Isang buwan na rin siyang kasama ko sa apartment ko rito sa Japan, at maayos naman ang lagay namin. Pero hindi ibig sabihin nun ay matatahimik na ako. Gusto ko pa rin na magkaroon kami ng matino at malinaw na usapan. Dahil hindi ako mapakali na ganito kami. Lalo na ngayon na uuwi na kami sa Pilipinas sa 1 linggo. Ano na ang mangyayari sa amin sa Pilipinas pag uwi namin? Gusto ko bago pa kami umuwi sa Pinas ay ayos na kami. Ni hindi ko nga rin alam kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. O kung may nararamdaman ba talaga siya para sa akin. Baka kasi nakikisama na lang siya sa akin para kay Gael. Naiinis akong napasabunot sa buhok ko sa sobrang inis. Ibinalik ko na sa lalagyanan ng lotion ko at bumalik ng upo sa kama. Narinig ko ang pagpihit sa doorknob ng pinto at kasabay noon ay ang malakas na pag-iyak ng anak ko. Shh! Don't cry, baby. Pag-aalo naman ni Gabriel na siyang buhat kay Gael habang papasok sila ng kwarto. I think he's hungry. Maikling sabi ni Gabriel nang ibagay na sa akin si Gael. Kaagad ko namang kinuha ang anak ko mula sa kanya at pinainom ng gatas. Lalabas muna ako para maipainom mo siya ng mabuti. Hindi man lang niya hinintay ang sagot ko at hahakbang na sana paalis kung hindi ko lamang siya pinigilan gamit ang kamay kong malaya. Let's talk, I seriously said. Matagal bago siya nakasagot at tinignan muna ako ng mabuti bago nagsalita. About what? Tinapi ko ng bahagya ang kamay niyang hinawakan ko. Don't act like you don't know, Gabriel. I want to talk about us, about our status, about this little family of ours. Oo nga't maganda ang pakikitungo natin sa isa't isa, pero gusto ko pa ring malinawan. You know what? Kontento naman ako sa pag-aasikaso mo sa amin ng anak natin. Pero sabihin mo sa akin kung ano pa ba ako sa'yo para alam ko kung saan ako lulugar. Don't act like you can't feel my love for you, Ashley. Simula pa lang nung muli tayong magkita, ay pinaramdam ko na sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam mo bang natatakot ako noon na kapag nakaalala ka na, ay puro lang masasamang ginawa kong maaalala mo. Kaya gusto kong pagtakpan ng lahat yon bago mo pa maalala isa-isa. Ngumiti ako ng mapait at napatingin sa anak kong hanggang ngayon ay umiinom pa rin ng gatas. Bahagya pa siyang nagbikot at nagsimula na namang umiyak, kaya hinele ko pa. Naudlot tuloy ang pag-uusap namin ni Gabriel. Mamaya na tayo mag-usap kapag tulog na ang anak natin. Mahinang sabi niya. Hindi na ako umimik at tumango na lang. Pagkatapos ng 5 minuto ay mahimbing nang natutulog ang anak ko. Kaya inihiga ko na siya sa kanyang crib. Kinumutan ko pa siya para hindi lamigin bago ko inayos ang sarili ko. Nang matapos ko nang ayusin ang sarili ko ay lumabas na ako ng kwarto. Pero hindi ko naman kaagad nakita si Gabriel sa sala.
Pumunta ako sa kusina para tignan siya ron. At nakita ko siyang nakangiti sa akin habang may inaasikaso na nakaayos na candlelight dinner sa mesa. Hindi ako kaagad nakaimik sa nakita ko. This is the first time na pinaghanda niya ako ng candlelight dinner. Kahit pa nung mga unang buwan naming magkasama. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kamay niya para kunin ko. Kaagad ko namang kinuha ang kamay niya at sa kanya ko hinila papunta sa harap niya. Ipinatong niya ang dalawa kong braso sa balikat niya, habang siya naman ay hinawakan ako sa magkabilang baywang. Isinayaw niya ako ng mahina habang mahina rin siyang kumakanta. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya ako sa pagkakadikit sa kanya at pinaikot. Napangiti naman ako sa ginawa niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at saka ko siya sinabayang kumanta. Naramdaman ko ang pagkabasa ng kanang balikat ko, kaya ako bahagyang lumayo ng yakap sa kanya. Kitang-kita ko ang pag-iyak ni Gabriel. Hinawakan ko ang baba niya para pagpantayin ang mga tingin namin, na ginawa naman niya. Yumakap ulit ako sa kanya at bahagya kong tinapik ang likuran niya, para gumaan ang kanyang pakiramdam. Sorry, if you see my weakness, Ashley. Hinalikan ko siya sa pisngi bago humarap sa kanya. It's okay, Gabriel. Wala kang dapat ikahiya kung nakita man kitang umiiyak. Oo, lalaki ka. Pero hindi ka isang robot na walang nararamdaman. You can cry anytime you want. My shirts, handkerchiefs, and shoulders were ready for you. Thank you. Thank you so much, Ashley. Nagsisisi ako kung bakit ko nagawa sa iyo ang mga bagay. Kung bakit umabot sa punto na lumabas pa na wala ka na. Makawala ka lang sa puder ko. Don't say that. Ako nga ang dapat magpasalamat dahil pinatawad mo pa rin ako. Kahit na napaniwala ka nila na wala na ako. Na napatawad mo ko kahit na mukhang hindi ka panipaniwala. Na hindi ko sinasadyang pagbaril sa'yo. At syempre, thank you for taking good care of our son. Hinaplos ko ang pisngi niya. Don't mention it. It's my duty to take good care of you and their son. Gabriel, what are we, really? Nahihiyang tanong ko. Let's eat first, before settling everything. Napasimangot ako sa sinabi niya. Inalalayan niya akong umupo sa upuan na katapat nung sa kanya. Sinong tumulong sa'yo sa mga to? Referring to the 4 dishes on the table with 1 dessert. There's also a bottle of wine beside the cute flowers that is in the center. The scent of the candles that filled my nose make me relax. Everything is perfect for me. I'd rather choose this kind of dinner than going to a fancy restaurant. Isinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Gabriel, habang si Gabriel naman ay nakasandal sa sofa at tahimik na umiinom ng wine. Masayang natapos ang dinner date namin. Kaya ngayon, heto kami sa sofa, nakaupo at nagpapahinga. Pwede na ba tayong mag-usap? Mahina kong sabi sapat lang para marinig niya. Buti na lang ay wala si Daniel at ang mga kasambahay sa paligid. Para siguro bigyan kami ni Gabriel ng privacy. Binitawan niya ang hawak na baso na may lamang wine at saka ako niyakap. Huminga muna siya ng malalim bago nag-umpisa. Napakabigat sa pakiramdam nung mawala ang panganay natin. Sinisisi ko ang sarili ko nun kung bakit nangyari ang bagay na yon. Lalo kong nalugmok nang hindi mo na ako pansinin. Habang patagal ng patagal ang hindi mo pagpansin sa akin, may napansin akong kakaiba sa'yo. Ilang beses mong tinangka na tapusin ang buhay mo nun. Hindi ko alam ang gagawin ko nun, kaya nagdesisyon ako na patignan ka. Kasi hindi ako mapakali. It's hurting me seeing my wife trying to end her own life. I am really sorry, Ashley, sa lahat ng pasakit na ginawa ko sa'yo. Oo, alam ko na hindi ako perpektong asawa nun dahil nagawa kong saktan ng taong walang pinakita sa akin, kundi kabutihan niya. Ako ang kailangan humingi ng tawad sa'yo, Ashley, dahil hindi ko nun pinaramdam sa'yo ang pagmamahal ng isang asawa. Pinunasan ni Ashley ang namumuong luha sa mga mata niya.
Ngayon ko lang nalaman ang mga saloobin ni Gabriel. Hiwalay man tayo sa papel, Ashley. Pero sa puso ko, asawa pa rin kita. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Konektado na talaga tayo sa isa't isa. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko sa mga sinabi niya. The guy who broke my heart and soul. The guy who hurt me inside and out. The guy who stole my heart. Even when I lost my memory. I love him. I still do. He may never be perfect to anyone else but for me. He's the perfect gift I received from God. Of course, with our little cute man. I love you, Ashley. Thank you. Thank you for everything. Sa pagtitiis, sa pag-aasikaso mo sa akin nun, sa pagbibigay sa akin ng chance kahit na hindi mo ko maalala, sa pagtanggap ulit sa akin bilang ama ng anak natin, sa pagbibigay buhay sa anak natin. Ngayon, tatanungin kita, kaya mo ba ulit na tanggapin ako bilang asawa mo? Sa pag-uwi sana natin sa Pilipinas ko gagawin ang sorpresang to. Pero tama ka, mas mabuti na mag-usap tayo at maliwanagan tayo parehas, love. Will you marry me again, Ashley? Naiiyak na saad ni Gabriel. Umalis si Gabriel sa pagkakaupo sa tabi ko at lumuhod sa harapan ko. Will you marry me again, Ashley? Naiiyak na saad ni Gabriel. Are you proposing to me? Tumatawa habang umiiyak kong sabi. Of course, Gabriel. Magpapakasal ako sa'yo. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Gabriel sa akin at ang paghaplos niya sa likod ko. God, thank you. Thank you. Makalipas pa ang ilang buwan, ay bumalik na ng Pilipinas sina Gabriel at Ashley kasama ang anak nilang si Gael. Isa ring magarabong kasalang naganap. Isang beach wedding. Lahat ng mahalagang tao sa buhay nila ay dumalo sa espesyal na araw na yon. Nagkaayos na rin sina Rose at Ashley at naging mabuti rin silang magkaibigan ni Cindy. Sa tulong din ni Daniel ay nakulong at naparusahan ng magkapatid na Gutierrez. At sa paglipas pa ng mga araw at buwan ay naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Pinatunayan ni Gabriel kung gaano niya kamahal si Ashley. Dahil sobra itong bumawi sa kanyang asawa at sa kanilang anak na si Gael. Para kay Gabriel, alam niyang hindi siya perpektong asawa. Pero gagawin niya ang lahat para mapaligaya lamang ang kanyang mag-ina. At para naman kay Ashley, napakasaya niya dahil natupad na ang pangarap niyang magkaroon ng buo at masayang pamilya. At sisiguraduhin niya na magiging mabuti siyang ilaw ng kanilang tahanan. Hindi man naging maganda ang simula ng pagsasama ng mag-asawang Ashley at Gabriel. Pinaglayo man sila ng kapalaran, pero sa huli, pinatunayan nila na sila talagang itinadhana sa isa't isa. Mga puso pa rin nilang nag-ugnay sa isa't isa para muli nilang maipadamang wagas nilang pagmamahal sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.